Salita po ng ating Diyos. Our text will be 1 Corinthians 11 verses 17 hanggang verse 34. Siya po ibabasahin ko mula sa FSB translation. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sa mga sumusunod na tagubili naman ay hindi ko kayo mapupuri, sapagkat kapag kayo ay nagkakatipon, ito hindi para sa ikabubuti, kundi sa ikasasama pa. Sapagkat una sa lahat, sa pagpupulong ninyo sa iglesia, ay nababalitaan ko na may mga pagkakampi-kampi sa inyo at parang pinaniniwalaan ko na ito. Sa isang dako, kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagbubukod-bukod upang lubusang makilala kung sino sa inyo ang tunay. Sa pagkakatipon ninyo ay hindi ang hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat sa inyong pagkain, mayroon sa inyong naunang kumain ng sarili niyang hapunan, kaya may nagugutom, at ang iba na may lasing. Ano? Wala ba kayong mga bahay na makakainan at maiinuman? O hinahamak ba ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga walang kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Pupurihin ko ba kayo? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo mapupuri. Sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon ang siyang itinatagubilin ko sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya ipagkanulo, ay kumuha ng tinapay, at pagkatapos magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ng kopa, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay mananagot sa katawan at dugo ng Panginoon. Suriin nga ng bawat tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan. Dahil dito, marami sa inyo ang may hina at may sakit at ang ilan ay yumao na. Ngunit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. At kapag tayo hinatulan ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kapag kayo nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Kung nagugutom ang sinuman, kumain siya sa bahay upang hindi kayo mahatulan kapag kayo ay nagtitipon. Tungkol sa iba pang mga bagay ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating ko. Ito pong salita ng Panginoon. Sana po tayo ay mapagpala ng mga talatang ito. Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kami po ay muli mong hinihaharap sa iyong salita, o aming dakila at mabuting Diyos. Kami po hipuin mo. Gamit po ang mga salitang ito upang mabago patuloy ang aming buhay at kami mahulma sa pagiging kawangis ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa pagmamahal mo ng gusto sa iyong mga tupa at patuloy na pagpapakain sa amin. At patuloy niyo po ako, Panginoong, ingatan sa mga pagkakamali upang tunay na mabusog sa masustansyang pagkain ng iyong salita ng iyong mga minamahal sa kawan. Hinihiling ko po na ako rin, Panginoon, ay palagi mong paalalahanan na ako may nangangailangan din ng mga bagay na aming mapulot sa aming teksto. Kaya nga po, muli mo pong pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang iyong dakilang kalooban at ang iyong dakilang anak. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sa pagdako po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11, in which umpisa po ito ng kanyang pagbibigay ng paalala, mga pagsasaway at iba pa mga bagay na kailangan ng mga mananampalataya upang magkaroon ng tinatawag natin na kaayusan both sa pagsamba at sa iglesia itself. The topic from 1 Corinthians 11 as a reminder hanggang chapter 14 is the topic of worship and order in the church. Dumako muna siya doon sa tinatawag natin na dapat natin pagkilala, doon sa nakaraan nating talata, pagkilala sa otoridad at sa hierarchy or order of authority and submission na inilagay ng Panginoon sa atin so that mahulman nito yung ating tinatawag na appropriateness or modesty in worship. So yung atin pong panawagan na tayo ay maging modest sa panambahan or especially sa worship, kasi kailangan natin maging modest sa lahat ng aspeto ng buhay, especially worship, ay nakaangkla kung ating talagang kinikilala yung mga authority at yung pagpapasakop na inaasahan sa atin na inilagay sa atin
ng ating Panginoon. The authority or the head of every female is male. The authority of every male or the head of every male is Christ. And the head of Christ is God the Father. Now, by recognizing that, inaasahan na tayo would be conducting ourselves even as how we appear sa worship. Not just for the sake of appearance, but what or how we appear in worship reflects the state of our heart in terms of modesty and recognizing both our authority na inilagay ng ating Panginoon. Kaya nga naging mensahe natin nakaraan, ang kaanyuan sa pagsamba ay sinasaalang-alang ng Kristiyano bilang tanda ng pagkilala at pagpapasakop sa otoridad nito. Tinalakay natin yung tinatawag na kaayusan, pati na rin yung kaanyuan ng otoridad at pagpapasakop. Ngayon, sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo sa paghihimok, pagpapaalala, pagtatama din, pagdating sa tinatawag nating dapat nating maging conduct, gawi, behavior, pagdating sa worship and order in the church, dumako naman siya sa isang napakahalagang aspeto ng pagsamba ng mga Kristiyano, at ito ay yung tinatawag nating hapunan ng Panginoon or the Lord's Supper. Ang hapunan ng Panginoon ay isang banal na ordinansa kung saan ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya ay espiritual na nakikibahagi kay Kristo at tumatanggap ng biyaya ng Diyos habang nananatiling hindi nagbabago ang tinapay at alak. We don't believe, as the Roman Catholics do, that there is a substance transformation kapag tayo ay naglo-Lord's Supper. The bread remains to be bread, the wine remains to be wine, but nonetheless, those are two elements na nagsisimbolize doon sa tinapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. And though that is something na dapat nating gawin and makikita natin yan na dapat regular nating ginagawa bilang iglesia, bilang paalala in 1 Corinthians 10:16-17 nung nandun tayo sa mga talatang yon, ay ito ay pakikibahagi din mismo sa ating Panginoong Hesukristo. We do not believe that Jesus Christ is either physically or spiritually present sa mga element. What we believe, and I would say, I believe as Zwingli believes, yung reformer na si Zwingli, na kung saan ay though hindi present si Christ either physically or spiritually sa tinapay at sa alak, pero present siya sa kanyang mga tao, present siya sa nangyayaring pagdiriwang, at present ang ating Panginoon sa kanyang salita na ipinapahayag sa atin sa tuwing tayo ay sumasamba at pag may pagdiriwang ng banal na hapunan or hapag ng Panginoon. In 1 Corinthians 10:16-17, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikibahagi sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay at tayong marami ay iisang katawan. There's only one body of Christ, one universal church. Sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay. Ngayon, isa pa sa mga bagay na kailangan nating tingnan, kaya dumako kaagad sa tingin ko si Pablo sa usapin ng banal na hapunan. Siyempre may kailangang i-correct sa gawi ng mga mananampalataya sa Korinto. But also, may dalawang bagay tayong kailangang tandaan when we talk about the Lord's Supper. Ano po yung dalawang bagay na yon? The Lord's Supper is among the marks of a true church o tanda ng tunay na iglesia. At ikalawa, the Lord's Supper is also among the maintaining marks of the church. Ano po pinagkaiba ng dalawa? Pagdating sa mark, ang isang tunay na lokal na iglesia, isa sa mga tanda nito ay ginagawa nila with regularity ang Lord's Supper. Mamaya natin pag-usapan ano ibig sabihin ng regularity. Once a month ba? Every Sunday? Ano ba? No, debatable yon. No? Debatable yun. Mamaya na natin yung pag-usapan. Pero, ibig sabihin nito, nakikilala na tunay na lokal na iglesia ang isang iglesia kapag siya ay nag-Lord's Supper sa tamang paraan. Kung titingnan nyo, yung 1 Corinthians 11:17-34, may mga subtitles minsan sa mga Bible. Sa Tagalog Bible, minsan nakalagay na subtitle, ang nararapat na pagsasagawa ng banal na hapunan. Hindi lang siya dapat isagawa. Dapat ito isagawa sa paraang nararapat. Sa paraang tama. So pag tama ang pagsasagawa ng Lord's Supper, nakaangkla ito sa Ebanghelyo at marami pang iba, pati sa mga kasangkapan, kinukonsider natin lahat ng bagay na yon, tanda yon ng pagiging tunay na iglesia. Pangalawa, may tinatawag tayong perpetuity of the local church. Sa Tagalog, ang pagpapatuloy ng lokal na iglesia.
Dahil hindi lamang ito isang ritual na palatandaan na tunay na iglesia ang isang lokal na iglesia, ito rin ay kasangkapan, means of grace, na kung saan inilatag at binigay ng ating Panginoon upang mapangalagaan ang iglesia. The Lord's Supper is not merely a tradition or ritual, it is a sanctifying means of grace. Nagpapatibay, nagpapabanal, nagpapanatili ng pagkakaisa, ng pagmamahalan, nagpapanatili rin ng ating paglago sa kabanalan kapag ito'y ating idinaraos. Talakayin muna natin as an illustration na ito'y mark ng isang tunay na iglesia. Sabi ng Belgic Confession of 1561 sa Article 29 nito, and I quote in Tagalog, ang mga tanda kung saan nakikilala ang tunay na iglesia ay ang mga ito. Kung ang dalisay na doktrina ng Ebanghelyo ay pinangangaral dito, kung pinanatili nito ang dalisay na pagsasagawa ng mga sakramento ayon sa pagkakatatag ni Kristo, at kung isinasagawa ang disiplina ng iglesia sa pagpaparusa sa kasalanan. Sa madaling sabi, kung ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan ayon sa dalisay na salita ng Diyos at tinatanggihan ang lahat ng mga bagay na salungat dito at kinikilala sa Jesucristo bilang tanging ulo ng iglesia. The three marks of a true church are what? Gospel. Ano pa? Sacraments, baptism and Lord's Supper. Ano pa? Church discipline. Those are marks of a true church. Pero pagdating naman sa tinatawag nating perpetuity o maintaining marks para mapanatili ang lokal na iglesia, alam natin hindi nawawala ang universal na iglesia, tama ba? Pero ang bawat representative ng universal na iglesia, which is the local church, could be God. Pwede siyang ma-apostate o mahulog sa mga maling doktrina, ma-divide over dahil sa mga iba't ibang mga pag-aawit, marami pang iba. Pwede itong maglaho. Pero upang mapangalagaan o magpatuloy, magkaroon ng perpetuity ang isang local church, sabi nga ni Mark Dever mula sa kanyang aklat na 9 Marks of a Healthy Church, ay quote in Tagalog, makikita natin sa dalawang tandang ito, ang tinutukoy ay ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at ang pagsasagawa ng mga sakramento, kapwa ang pagkakatatag at ang pagpapanatili ng iglesia. Ang bukal ng katotohanan ng Diyos at ang magandang sisidlan na naglalaman at nagpapakita nito, ang iglesia ay nalilikha, so take note of that, ang iglesia ay nalilikha sa pamamagitan ng tamang pangangaral ng salita, at ang iglesia ay napangangalagaan at nakikilala sa pamamagitan ng tamang pangangasiwa ng bautismo at ng hapunan ng Panginoon. And with all that said, knowing na siya ay mark of a true church at maintaining mark of a true church, sabi rin ni Mark Dever sa parehas na aklat, Christ commands His disciples to remember and proclaim His death by taking together regularly the covenant meal of the Lord's Supper. May regularity. Debatable kung ano. Diba? Some would say it should be every Sunday. Some would say kung ilan ang worship service mo every Sunday, ganun din. Some would say once a month. Some would say once a quarter. And others would say once a year. Usually ginagawa ng mga once a year people kapag ka-Resurrection Sunday. Diba? Now, hindi ako to argue how often. But I would say, ang pare-pareha sa mga posisyon na yon, at least yung common ground, is yung regularity. Paano natin malalaman kung regular isang bagay? May pattern siya of frequency. Ano hindi siya pwedeng hindi gawin? Kasi pag tinignan natin yung text, sinasabi ng ating Panginoon na tinanggap ni Pablo mula sa Panginoon, anong sabi doon? Gawin ninyo ito. It's non-negotiable. It has to be done. And I would argue it has to be done by the covenanted members of the church. Covenanted members of the church. However, the Lord's Supper, though should be taken regularly. Di ba? May regularity. The Lord's Supper, though should be taken regularly, ought not to be taken lightly. Yes, may regularity, but never in our minds should we entertain the thought that we should take it lightly. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo, mga sinabi niya sa mga mananampalataya ng Korinto, who were taking the Lord's Supper regularly, but were taking it lightly. Hindi tayo basta dito gumagawa ng basta pagdaraos lang o kung ano man. Kagaya lagi kong binabanggit, hindi dito isang ritual lang. It takes a lot of preparation. It takes a lot of consideration, factors to consider.
upang ating isagawa ang Lord's Supper. The Lord's Supper is the most special meal any person could have, I would argue. Kahit simple yung mga kasangkapan, yung mga elemento, it is the most special meal that any one of you and any people around the world could partake of. Kasi ang pinagdiriwang dito, hindi lang kung anong okasyon. Ang pinagdiriwang dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang katiyakan o pagtitiyak sa atin na lahat ng mga pangako niya ay kanyang tutuparin. Maging yung pangako na tayo muli niyang babalikan. Wala naman na siyang kailangang patunayan. He has proven during His first coming that He really is willing to die for the people of God. And to redeem them, and to save them, and to keep them. And He rose from the grave, and is willing to come back and with guarantee na siya'y babalik para sa atin. How should it affect us kung gano'n ang kaisipan? It should affect us in a way. Dapat tayo ay maapektuhan ng mga bagay nito sa paraan na kung saan tayo ay magiging maingat, mapanuri, mapaghanda sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan. While loosening the pressure of those things na binanggit ko. Usually kasi pag sinabing kailangan ito, may tao ko lang, mahigpit na paghahanda, pagsusuri, especially ng sarili at marami pang iba. What pours into our mind is pressure. But it should not be. Bagamat may mga kailangang isaalang-alang na mga bagay na ganon. But we should prepare for it, examine ourselves, and many more that should be considered sa Lord's Supper with joy and peace in our hearts. It is always a privilege para lahat ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos ay ating isagawa upang mapaalalahanan tayo sa kung anong lalim at lawak at hindi maabot na biyaya ng Diyos ang kanyang ipinaabot at ipinaabot sa ating lahat. At ito sa mga kasangkapan, mahalagang kasangkapan, na kung saan kung babalikan niyo yung mga iba't ibang gospel accounts, sinabi ni mismo ng ating Panginoon dun, di ba? I have desired to eat this Passover with you. Ninais at hinahangad ng Panginoon mismo na ang kanyang mga alagad ay kanyang makasama sa hapag. Niya kanyang itanaguyod upang siya'y alalahanin, upang siya'y gunitain. At sa pag-aalala at paggunita natin kay Hesukristo, ay naipapaalala sa atin at naipaparanas sa ating paulit-ulit na magiging daan upang magpatuloy tayo sa kalaguan at magiging matibay bilang mananampalataya. Nagdudulot sa atin ng kagalakan, kalakasan, pagiging matibay. At ang ating buhay patuloy na nahuhulma sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Let's not take the Lord's Supper lightly. Let's take it regularly yet with joy. As we journey through the text, sana kasangkapanin ng Diyos sa mga talatang ito upang may i-instill sa ating mga kalooban ang mga prinsipyo ng banal na hapunan. Wala po sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang hapunan ng Panginoon ay paggunita kay Hesukristo na nararapat gawin ng tama ng bawat isang Kristiyano. Ang hapunan ng Panginoon ay paggunita kay Hesukristo na nararapat gawin ng tama ng bawat isang Kristiyano. Tatlong prinsipyo po at tatlong bagay ang ating tatalakayin na dapat nating isaalang-alang as we partake of the Lord's Supper every chance we get. Ito po yung tatlong bagay. Una, ang pagkakaisa ng iglesia sa hapunan ng Panginoon. Ang pagkakaisa ng iglesia sa hapunan ng Panginoon. Ay ikalawa, ang pag-alala ng iglesia tuwing hapunan ng Panginoon. Ang pag-alala ng iglesia tuwing hapunan ng Panginoon. At ang ikatlo, ang paghahanda ng iglesia sa paghahapunan ng Panginoon. Ang paghahanda ng iglesia sa paghahapunan ng Panginoon. Talakayin po natin yung una, ang pagkakaisa ng iglesia sa hapunan ng Panginoon. Alam nyo, nabanggit ko noong nakaraan na sa pagtatama sa mga tao, especially sa believers, it is always good to point out hindi lamang yung mga mali nila, ngunit pati yung kanilang tama na ginagawa. At yun yung pinakita ni Pablo noong nakaraan, di ba? Mahaba na yung naging pagsasaway ni Pablo pagdating ng 1 Corinthians 11 verse 2, sinabi niya, pinagmamalaki ko kayo, kinagagala ko kayo sapagkat nananatili kayo sa mga tradisyon na itinuro ko sa inyo. At ang tradisyon na tinutukoy niya ay yung tradisyon or the practice or exercise of modesty
in order to recognize both the authority and submission that we have to abide by. At ito ay nagre-reflect sa worship at nagdadala rin ito ng kaayusan sa pagsamba at sa church order overall. Now, with all that said, dito din natin makikita yung contrast nun. Kung si Apostol Pablo, noong nakaraan sinabi niya, ipinagmamalaki ko kayo, sabi niya sa verse 17, sa mga sumusunod na tagubili naman na hindi ko kayo mapupuri. This is once again the Apostle Paul pointing out what's wrong. After he pointed out what they're doing right, so that they could continue in doing what's right and then stop doing what they're doing wrong. At isa sa sinabi ni Pablo kung bakit, ay dahil kapag ka daw sila'y nagkakatipon, hindi ito nakabubuti para sa kanila, kundi nakasasama pa. At lagi nating tatandaan, we are called by God to gather together, especially in worship, to be what? To encourage one another in love and good works. Especially, encouragement is needed as we see the day drawing near. Kasi as time goes on, we are drawing closer and closer to the second coming. We may not know when, but it will certainly come. Sa bawat paglipas ng segundo, papalapit tayo ng papalapit sa itinakdang araw ng Panginoon. Pero lagi nating tatandaan, when we gather together, it should be for good, not for bad. It should be for edification, not the other way around. Sinabi ni Pablo, ano ba yung nangyayari? Bakit hindi makabuti sa kanila yung kanilang pagsasama-sama tuwing may pagsamba, especially in the celebration of the Lord's Supper? Kasi sabi ni Pablo, una sa lahat, sa pagpupulong ninyo sa iglesia, in English, when you gather together as a church, ay nababalitaan ko na may mga pagkakampi-kampi sa inyo at parang pinaniniwalaan ko na ito. Meron sa kanilang tinatawag na divisions or dissensions. Pero dito natin makikita, the Apostle Paul in verse 19 is not being sarcastic. Baka minsan i-interpret na iba, ba't bigla naging sarcastic si Paul? Kasi sabi niya sa verse 19, sa isang dako kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagbubukod-bukod upang makilala o lubusang makilala kung sino sa inyo ang tunay. This is not the Apostle Paul being sarcastic, na parang sinasabi niya, di sige, kung gusto niyo mag-divide na lang kayo. Sa isang dako, kailangan niyo yan. That's not the point. What the Apostle Paul is saying in verse 19 is ito. Minsan, sa pagkakaroon ng pagkakabahabahagi, sa kung anumang pinagkakabahabahaginan na yung mga taga-Korinto ang hilig nila dito. Di ba, nagbiro pa ako minsan na parang kung sila nag-aral ng arithmetic, ang una nilang natutunang process ay division kaysa addition. Pero the point is, they divide over leaders, divide over so many stuff. That's unreasonable. Pero sinasabi dito ni Pablo, there are times that distancing or separation, not necessarily division, hindi ibig sabihin na nagdi-divide sila over, na nagko-condemn sila, hindi katunay na mananampalataya, but there are times in which distancing would reveal who the true believers are and who the non-believers in the church are. Hindi by deliberately distancing or separating from one another, but by distinguishing how they behave in the church in terms of conduct. Di ba minsan, without necessarily dividing, kumari sa isang klase, bigyan ko ng illustration, sa isang klase, naranasan nyo na yung klase hindi naman na-divide. Wala namang inilipat sa ibang section o pinatalsik. Pero minsan yung teacher sabihin niya, ilista mo yung noisy at yung hindi. Did the class divide? Yes or no? But there had been a separation, at least due to behavior. Pag hindi ka nasa noisy, you're conducting a good behavior. And for those who are noisy, they're not. But this kind of distancing is necessary upang, kasi sabi ni Pablo sa isang dako, kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagbubukod-bukod upang lubusang makilala kung sino sa inyo ang tunay. Not to cause further division, but in order to know who the models are. To know who the examples are. Kaya mahalaga yung mga bagay na ito. Dahil nga sila yung nagdi-divide over because of their ungodly conduct during the Lord's Supper. At hindi ito maaari. Sabi nga ni Albert Mohler, if there's one place division doesn't belong, it's in the congregation, most exceedingly when the congregation is celebrating the Lord's Supper. Ano ang tawag natin sa Lord's Supper? What's the other term that we use for the Lord's Supper?
communion. How can you have union if there's division among the congregation? And that's not supposed to be something exceedingly, sabi nga ni Albert Mohler, most exceedingly, when the congregation is celebrating the Lord's Supper, dapat walang division doon, lalo tigit na doon. Kasi sinabi sa pagkakatipo ninyo in verse 20, hindi ang hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Dito natin malalaman that even if a church partakes of the Lord's Supper, if there's division in the church, we are not partaking of the Lord's Supper. We don't partake the Lord's Supper if there's division in it. Ano bang meron? Ano bang klase namang pagkakabahabahagi ang ginagawa nila? Let's go from general, there should not be division, to specific. What specifically are they dividing over? Ang sagot, estado ng buhay. Estado ng buhay. Pagdi-divide over sa mga may kayang mananampalataya doon sa iglesia at sa mga wala pang kahit ano, wala pang kakayanan. Makikita natin yan in verse 22. Ano ba? Wala ba kayong mga bahay na mainuman? O hinahamak ba ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga walang kahit ano? Sabi nga ni Albert Mohler, the division is socio-economic. Kasi ang ginagawa nila, may tinatawag tayo na dalawang nangyayari dito na maling ginagawa at ipinapalsak ng mga mananampalataya ng Korinto sa pagbabanal na hapunan, sa hapunan ng Panginoon. Ano yun? May tinatawag tayo bilang mga Kristiyano na love feast. Ano po ibig sabihin ng love feast? Makikita nyo yan, o piging ng pagmamahalan. Makikita nyo yan sa Jude verse 12. Makikita nyo yan sa Acts 2 na napagkakamalan minsan pag-celebrate ng Lord's Supper. And they were in each other's houses breaking bread every day. Hindi yun pag-Lord's Supper in Acts 2. But instead, kasama yun sa tawag na love feast. Simple lang naman kung ano ibig sabihin ng love feast. Ang love feast, ito yung tinatawag na pagkain ng sama-sama ng iglesia. Magla-lunch tayo ng sama-sama, that's love feast. Kakain tayo sa labas kasama mga members ng church o mga ilang magkakaibigan sa iglesia, that's love feast. Ano? Iimbitahan ka sa bahay dahil may okasyon ng isang believer, that's love feast. Kakain kayo. Pero at the same time, ito pa isa nangyayari. May ilang mga pagan practices na ipinapasok sa Lord's Supper. Natatandaan nyo sa 1 Corinthians 10? Mayroong mga believers na actively participating sa mga pagan rituals na mayroong kinalaman sa pagkain at pag-inom. May ilan na ipinasok yon sa practice ng Lord's Supper. Kaya anong nangyari, ay may dalawang bagay. Una, hindi nila nagagawa sa tamang paraan ng Lord's Supper. Pangalawa, may mga kasangkapan na hindi naman required na dinadala sa Lord's Supper, may nagdadala ng karne. May nagdadala na ibang bagay na hindi naman tinapay na mga pagkain na nandun sa hapag. At ang ginagawa nila, dahil may socio-economic divide, ay nag-uunahan sila sa pagkain. At ang nangyari, dahil mali ang kanilang ginagawang gawi, may iba na bago mag-umpisa yung formal na pag-Lord's Supper, ang iba ay busog na busog at ito pa, lasing na lasing. Dahil nga ang ginagamit na kasangkapan, I would argue, is wine. Ano, hindi grape juice. Wine. Pero hindi dapat maglasing ang mga naglo-Lord's Supper. So may nangyayari sa kanilang gluttony and drunkenness, and in so doing, yung iba na walang kakayanan, na nahihiyang makibahagi kasi wala daw silang nadala, ay nagugutom. So ang kanila, sa isip nila, ay hindi ako nakakapag-Lord's Supper dahil wala akong kaya. Pero on point, hindi naman talaga Lord's Supper yung ginagawa nila. Nakuha nyo ba yung nangyayari dito? May mga nagpalsak ng pagsamba kay Dionysius. Si Dionysius is the god of wine sa mga pagano. Dahil nakuha nila yung practice nung hindi pa sila believer, nadala nila sa pag-Lord's Supper. Kaya nga kung titingnan natin mabuti, ano man ang dahilan, socio-economic, hindi dapat yun maging dahilan kung bakit nasisira ang inaasahan ng pagkakaisa ng iglesia sa pagbabanal na hapunan. Lahi din ay hindi. At marami pang iba na maaaring pag-isipan na pagsimula ng pagbabahabahagi, pero hindi naman dapat. But instead,
Ito nga ay pagkakataon upang minsan kahit may mga differences, minsan may mga alitan, ay magkaroon ng pagbabati upang makapagkaroon ng pagkakaisa sa pakikibahagi sa banal na hapunan. Makikita natin yan eventually as we go to the third point ng ating teksto. Sa Galatians 3:28, sinabi, wala nang pagkakaibang Hudyo at Griego, ang alipin at malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. And that applies even in the celebration, or especially in the celebration of the Lord's Supper. Makikita natin 1 Corinthians 1:10. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkasundo kayong lahat sa inyong sinasabi at huwag kayong magkaroon ng pagkakampi-kampihan kundi kayo'y magbuklod sa iisang pag-iisip at hangarin. In Ephesians 4:1-6, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo mamuhay ng naaayon sa pagkatawag din sa inyo. Taglay ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtsatsaga at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa nang tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Manatili sa pagkakaisa sa espiritu, sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang espiritu, isang Panginoon, at isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang dakila kaysa lahat, at siyang kumikilos sa lahat, at nasa lahat. The Lord's Supper is an opportunity to be united, to be reconciled, to set aside socio-economic standing. Wala ditong, kumbaga, lugar kung mayaman ka o hindi. Walang lugar dito kung ikaw ay ibang lahi o hindi. Walang lugar dito kung ano ang gender mo, except kung ang gender mo ay kiniklaim ay hindi biblical. Diba? At hindi dito dapat lumalala yung tinatawag natin na kung mayroon man mga hindi pagkakaunawaan, misunderstandings, hindi ito ang lugar, lalo ang panahon upang lumala ang mga bagay na ito. But rather, let communion speaks plainly what it speaks of. Ano yun? Communion. Communion. John Owen said, participation of the same ordinance is a means of preserving mutual love and union among believers. Richard Baxter, in the Lord's Supper, we openly profess ourselves to be members of Christ and of one another. And si John Cotton, puro Puritan po ito, the Lord's Supper is a seal of covenant not to one alone, but to the whole body of the church. At lagi nating tatandaan, sinabi rin ito ni Pablo at tinalakay natin in 1 Corinthians 10:17, ano sabi ni Pablo? Sapagkat may isang tinapay at tayong marami ay iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay. Diba, kaya I would argue in the Lord's Supper, we should be partaking of the same bread. Isang malaking hulma ng tinapay na pinagpuputol-putol para sa lahat ng membro. Because it represents unity that we have in the Lord Jesus Christ. We partake of that one bread. We have common union. Kaya mahalaga ang pagkakaisa ng iglesia sa hapunan ng Panginoon. Kaya ito'y ating sikapin. Kasama sa ating pinaghahandaan. Kaya nga sa halip na tumiming din, ano? Pwede namang itong text na ito pang next week kasi Lord's Supper next week eh. Ngayon tumapat. That is preparation for next Sunday. Providentially, by the grace of God. Kaya sikapin natin ang pagkakaisa, lalo na sa nalalapit na darating na paghahapunan ng Panginoon. Talakayin natin yung ikalawa, ang pag-alala ng iglesia tuwing hapunan ng Panginoon. Diba? Doon sinabi ni Apostol Pablo na wala ba kayong bahay na makakainan kasi nga ang ginagawa nila, they're doing gluttony. Pwede naman kayo kumain sa bahay kung kayo gutom na, doon kayo kumain. Huwag kayong maglising, huwag yung hamakin ng iba. At dahil rito, hindi ko kayo mapapapurihan.
Hindi ko kayo pwedeng i-encourage over something that's so wrong. Especially in the Lord's Supper. Sa bagay na ito, hindi ko kayo mapupuri. Pero si Pablo, sinabi niyang mabuti, upang ipagpatuloy yung kanyang pagtatama, dapat alam niyo kung anong inaalala natin sa tuwing naghahapunan tayo ng Panginoon. Pag alam natin kung ano ang inaalala, alam natin kung ano yung essence ng ating ginagawa, it shapes how we do things. Tama ba? It really does. Kaya nga ibinigay sa atin ng Panginoon ang banal na hapunan o ang hapunan ng Panginoon upang magkaroon tayo ng pag-alala. It's a commemoration celebration. Done through a meal, a simple meal. Kasi the meal is not the point itself, but what the meal signifies, what the meal reminds to the believers. Sinabi nga ni Pablo, at sabi ni Albert Mohler, ginamit dito ni Pablo yung kanyang apostolic authority. Kasi hindi sinabi ni Pablo, and I'm still quoting Albert Mohler, I'm just quoting him in Tagalog. Sabi niya, hindi naman kasi sinabi ni Pablo na ipinasa ko sa inyo kung ano ang narinig ko mula kila Pedro at sa mga naunang apostol. Sa halip ang sinabi ni Pablo, which I agree, sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon. Direkta niya itong tinanggap. A divine revelation, which also really guarantees his apostleship. Di ba mga apostol ang tumatanggap ng direct revelation? Sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon nang siyang itinatagubilin ko sa inyo. Sabihin, hindi siya to be taken lightly because it was received directly from the Lord Jesus Christ. Pero sa mga bagay na dapat nagko-compel sa atin na alalahanin natin ng gusto ay ang biyaya ni Kristo. Alam ni Kristo na siya'y tatakbuhan ng mga apostol niya bago siya dumako sa kanyang pagdurusa. Tama ba? Sinabi niya yun early on even before the first Lord's Supper was instituted. Alam niyang isa sa mga kasama niya doon ay ibebenta siya. Would cheapen him. And that's Judas, would betray him. Alam niya na yung disciple na kanyang pinamumuno ng kaiba pa niyang mga apostol, Peter, would even fall so greatly that he would deny Jesus 3 times. Ipinagpatuloy ba rin ba ni Kristo ang pakikipaghapag sa kanila? Kung kayo, would you prepare a meal and would join a meal with people whom you know would betray you eventually? Would you? Ay, tatry doon ako nito. Pwede ka ba bumili ng 3 chooks tunggo sa bayan? At paluto ka ng pansit. Kakain kami. Ang sabi rito, nung itinagubili nito ng Panginoon, nung in-institute niya, ito'y nung gabing siya ipagkanulok. Nung gabing siya ipagkanulok, sa kanya in-institute yung supper. In order to commemorate what his death will bring and what his resurrection would bring to the very ones who ran away from him. Diba nung panahong nagkasagara na, when push comes to shove, no one remained. Nauna lang si John bumalik, pero kasama siya sa mga tumakbo. Alalahanin natin mabuti yun, pangunahing pag-alala ang biyaya ni Kristo. Tandaan natin palagi, pag may Lord's Supper, bago ka kumuha ng elementong ipapasa sa'yo, ikaw ay isinama sa mga makikipaghapag sa Panginoon sa pag-alala nung gabing siya'y ipagkanulo. We don't deserve the meal at all. All of us have betrayed Christ in many ways, in different shapes and forms when we sin.
At ito pa makikita natin not just the graciousness of Christ but the humility of the Lord. Siya ang kumuha ng tinapay, siya ang nagputol-putol, at siya ang nagbigay sa kanyang mga alagad. Sa madaling salita, siya na ipagkakanulo ng mga alagad na kasama niya ay ang siyang nagpakain sa kanila. Halika, kain ka. Ito ang tinapay. Ito yung kopa. Halika at makiinom ka sa akin at makipagkainan ka kasama ako. At ginawa niya ito, take note yung ipagkanulo, ginawa niya ito na may pagpapasalamat pa din. Dito natin kinuha yung word na Eucharist. In Greek, it's Eucharisteo. And when he had given thanks. Pero kasama rin sa pinagpapasalamat niya, oo. Ipinagpapasalamat niya na malapit nang matupad ang kanyang misyon. Ipinagpapasalamat niya maging yung kanyang mga alagad. That will be my text in John 13 verse 1 next week. Mga parang idudugtong ko siya dito as our ending sermon for 2025. Pinagputol-putol niya ito, pinasa niya, at sinabi niya, ito ang dapat alalahanin. Ito ang aking katawan, hindi lamang basta aking katawan, pero para sa inyo to. Yung katawan kong ipagkakanulo nyo, yung katawan ko na dudurugin, yung katawan kong masasaktan ng gusto, ipapako sa krus, may hirapan akong huminga, magiging duguan ako, puputungan ako ng koronang tinik, at sisibatin, duduraan, bubugbugin. Pagbubuhatin ng mabigat na krus, paakyatin sa matarik na bundok. And I'll be made a spectacle for people to shame. Ito ang aking katawan para sa inyo. At gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. To commemorate grace, to commemorate the atonement, to commemorate the substitutionary atonement of Christ. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan. This is now the covenant of grace, which I promised in the Old Testament, now being fulfilled in your midst. About to be fulfilled. Sa aking dugo, ibig sabihin sa aking buhay. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. At ang tipan ay nagkakabisa lang pag namatay na ang gumawa nito. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito bilang pag-aalaala sa akin. Tanong natin sa ating mga sarili, is this what's going on inside us? Whenever we partake of the Lord's Supper. Oras na ipasa sa iyo, either ni Den or nila Jones, ang kasangkapan. Is this something that is overwhelming you? Overwhelming your mind and your heart. I am about to experience once again and be renewed by Christ's grace. At hindi lang yun. Bagamat inaalala natin na naging kamatayan ni Kristo, we don't limit it to just His death. Although it's true, sabi nga ni John MacArthur and Richard Mayhew sa kanilang aklat na Biblical Doctrine, Jesus instituted His supper as a perpetual memorial for His followers so that they might repeatedly reflect on the eternal significance of His death. Moreover, when believers celebrate the Lord's Supper, they commune with the risen Christ who indwells them and is spiritually present with His people. Tayo ay nakikibahagi din. Present si Christ whenever we partake of the Lord's Supper. Tandaan natin, mali yung ginawa ng mga taga-Korinto kung ano nung pinagbibitbit nila, pero ang pinili ng Panginoon by His sovereign grace is bread and wine. Sabi pa rin sa parehas na aklat, both ni John MacArthur and Richard Mayhew, the bread and cup are symbols chosen by the Lord Himself to signify and memorialize His atoning death. To celebrate the communion is not to offer a new sacrifice and thus confuse the atonement. Rather, it is to rejoice in the once for all sacrifice of the Lord Jesus. We commemorate with joy through the elements established by the Lord Jesus Christ. Pero ito ay anticipatory din. Not just commemoration, but also an anticipation.
Dahil hindi lang natin pinagdiriwang ang kamatayan ni Kristo, pinagdiriwang din natin na siya'y muling nabuhay, umakyat sa kanyang trono sa langit, at muling babalik. Hindi natin pwedeng i-anticipate ang isang namatay na babalik muli, malibang siya'y nabuhay muli. We celebrate a Christ who died, but who is currently alive and will never die again. Dahil sinabi ni Pablo, sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ng kopa, kaya may evangelistic siya na effect, ipinapahayag ninyo. Pag may unbelievers around at naglo-Lord Supper tayo, anong ginagawa nila? They're celebrating the gospel. Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Isa sa mga nakaka-overwhelm na bagay dapat sa ating kalooban whenever we partake of the Lord's Supper is that Christ who died for me will come back for me because He is alive. Kaya ito'y sanctifying din dahil itinatanong din natin sa ating mga sarili, paano natin gustong madatnan ng darating natin na Panginoon. John MacArthur and Richard Mayhew, again from the same book, communion not only prompts to look back in remembrance, it also reminds them to look forward in anticipation. The Lord's Supper reminds that although Jesus died, He did not remain in the grave. Having risen and ascended to the Father's right hand, He is coming again. Celebrating the Lord's Supper anticipates the hope of Jesus' return, the joys of heaven, and the future glories of the marriage supper of the Lamb. Kaya nga tandaan natin, remembering the glory of Christ in the Lord's Supper is not only in His death, but also in His resurrection, which guarantees He will return to be with us. Darating siyang muli upang ating makasama. Hindi ba yun ang hinihintay ng bawat isang mananampalataya na may kahustuhan, na may kagandahan o kahigitan rather sa kanyang kalooban? And as we partake of the Lord's Supper, you are reminded of that. We are reminded of that. Kaya nga hayaan natin na ang tamang pag-alala sa paghahapunan ng Panginoon ang humugis kung paano natin inaalala ang Panginoon at ginagawa ang kanyang paghahapunan. Hayaan niyo yung humugis. Let everything we do come from a shaped heart. A heart shaped by the gospel of Christ. So dahil rito, dumako tayo sa ikatlo, ang paghahanda ng iglesia sa paghahapunan ng Panginoon. May mga inihahanda ang mga membro ng iglesia. Sabi ko nga, it's not to be taken lightly. Dapat may pagkakaisa, dapat may tamang pag-alala, at pag may tamang pag-alala, magkakaroon ng pagkakaisa, pag may tamang pag-alala, mauhulma ang paghahanda ng iglesia at ang pag-celebrate sa tamang paraan ng Lord's Supper. Ano at least yung tatlong paghahanda ng iglesia sa paghahapunan ng Panginoon? Una, tamang paraan. Pangalawa, tamang kasangkapan. At ikatlo, ang pinakamahalaga, tamang kalooban. Ito yung tatlong bagay na makikita natin sa teksto na dapat nating pinaghahandaan. Una, tamang paraan. Doon na nga nadali yung mga taga-Korinto, kaya sila sinasaway ni Apostol Pablo. Sari-sari na ipinalsak nila sa gawi ng Lord's Supper, pati yung pagan worship of Dionysius, akala nila pwede yung i-Christianize at ipalsak sa Lord's Supper. Yung love feast na wala namang masama, ipinapalsak nila sa Lord's Supper, pero sa isang glutinous at isang drunkenness na paraan, nagdi-divide sila over socio-economic things. So kahit anong bagay na dapat hindi naman pinagkakabahabaginan, so mahalaga ang tamang paraan. Makikita natin sa verse 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat. Ito yung unang sinabi ni Pablo, ay mananagot sa katawan at dugo ng Panginoon. Muli, papasok dito yung tinatawag nating regulative principles of worship. May tamang paraan ng pagsasagawa ng pagbabanal na hapunan. Makikita natin in verses 33 at 34. Paano ba nila ginagawa? Kaya nga mga kapatid, kapag kayo nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Ba't sila hindi maghintayan? Typical sa isang nagugutom o gustong kumain o makarami sa pagkain. Di ba ginagawa nilang parang love feast? Na siyempre, ikaw, kumain na tayo. Bahala na iba kung sila may matira para sa kanila. Kapag kayo nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Kaya magandang practice pag tayo maglo-Lord Supper, maghintayan. Bago mag-Lord Supper. Huwag lang malilate, siyempre.
Hindi naman yun excuse para doon. Kung nagugutom ang sino man, kumain siya sa bahay. Yun ginagawa nila. Hindi kasi may Lord Supper, pero hindi naman Lord Supper. Akala nila Lord Supper ang gagawin nila. Ay doon na tayo kumain, masarap ang mga hain doon. Hindi, kumain ka sa bahay upang hindi kayo mahatulan kapag kayo ay nagtitipon. Tungkol sa iba pang mga bagay, ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating mo. Mahalaga sa Panginoon na gawin natin sa tamang paraan ang hapunan ng Panginoon. Pangalawa, tamang kasangkapan. Dahil nga ginagawa nilang love feast, ang Lord's Supper, hindi tama ang kasangkapan nilang bitbit. May nagdadala na ibang mga pagkain na hindi dapat naman nandoon. Ano lang ang tamang kasangkapan? Bread and wine. Ano? Kahit pa natitempt tayo, hindi dapat may ice cream pagka Lord's Supper. Walang nakahain na bilao ng pansit pag Lord's Supper. Hindi kasi may tinapay po, maganda may pansit. Hindi yun tama. Hindi po ganun ang pagtrato sa hapag o sa hapunan ng Panginoon. Kung ano lamang ang in-establish na kasangkapan, yun lamang ang ating gagamitin. Pangatlo, tamang kalooban. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Verse 28, suriin nga ng bawat tao kanyang sarili bago sa kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ba't kaya ito sinabi? Sapagkat may hatol na kaakibat para sa hindi gagawa sa Lord's Supper sa tamang paraan, ng may tamang kasangkapan at may tamang kalooban. At pagdating sa tamang kalooban, if we consider yung tamang paraan, tamang kasangkapan, we have to consider yung tamang kalooban. This is not for a mere show. Kahit pa tama ang kasangkapan natin, tama ang paraan, kung hindi tamang ating kalooban, tayo ay didisiplinahin pa rin ng ating Diyos. Sabi nga ni John MacArthur and Richard Mayhew from Biblical Doctrine, though believers ought to pursue holiness at all times, the celebration of the Lord's Supper is an occasion when they ought to carefully examine their hearts, confessing and repenting from any known sin before the Lord. Those who participate in communion without repenting of known sin profane the celebration and invite the chastisement of God. Kaya yung kahalagahan ng suriin ng sarili, hindi lang yan basta sinabi, suriin niyo ang paraan. Hindi lang yan sinabi, suriin ninyo ang kasangkapan. Anong sunod pang sinabi? Suriin ninyo ang inyong sarili. Suriin natin ang ating sarili. Sapagkat ang sino mang kumakain at tumiinom, may kumakain at tumiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan. At yun yung dahilan. Kailangan natin kilalanin ang katawan. Ano ibig sabihin ng kinikilala ang katawan? Di ba kino-commemorate natin, this is my body, which is for you. Anong in-accomplish ng nadurog na katawan ni Kristo? The forgiveness of our sins, our justification, the salvation blessing which guarantees sanctification, leading up to glorification. We being members of the community of God, the one community, one body. Sinusuri natin ang ating sarili in light of that. Why did Jesus suffer? He suffered for my sins. Am I still on my ongoing sin? Anong sabi? Bilang hatol, dahil dito marami sa inyo may hina at may sakit at ang ilan ay yumao na. Ano sabi? Ngunit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. Ano ibig sabihin ng hatulan ng sarili? Ibig sabihin, be an objective judge of ourselves. Mahilig nating i-justify yung mga bagay na alam nating mali, pero we're doing everything that we could to justify that it's right. Bago nating kumbinsihin ng iba, una nating kinukumbinsi sino? Ang ating sarili. Wala namang mali dito Pero ang dibdib mo ay talagang binabanatan ka ng banal na espiritu ng conviction. You're not judging yourself objectively at that time. Pag sinabi natin suriin ng ating sarili, kailangan nating hatulan ng ating sarili. If you will be judging yourself, do you think you're a mature believer? Objectively speaking. Dahil tayo din lang ang nakakaalam ng ating mga hidden sins. Lalo na yon.
We have to objectively be the judge of ourselves, not to make ourselves justify our sin, but in order for us to repent of them. Hindi lang basta to confess, to repent, o lumuha dahil sa realization ng sin and guilt. Those things are nothing without change. Those things count to nothing without change. Tapos magtataka ka, minsan kumain ka ng banal na hapunan at bigla kang nilagnat o kung ano man. Pero yun ang sinasabi rito. Ang iba nga ay humahantong pa sa sila ay yumayao na. Pero hindi ibig sabihin nito that's a condemning thing, but rather a disciplining thing, a loving discipline by God. At kapag tayo hinatulan ng Panginoon, ano daw? Dinidisiplina niya tayo upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Upang hindi tayo makondem kagaya ng sanlibutan. Isipin mo ang isang bata, sabi ng kanyang magulang, sige, pinapayagan kitang maglaro sa playground. Pero ang ginagawa niya, inaaway niya ibang batang doon. Kakausapin niya yung kanyang anak, ba't mo inaway? Hiyayaan kitang maglaro. Hindi para awayin ng mga bata, pero lagi pa rin yung ginagawa every time. Anong gagawin ng magulang na yon as a discipline? Huwag ka na nga dyan, umuwi ka na dito. Dito ka na lang sa akin. Hindi ka nagdudulot ng ikagaganda. Ito'y nakikipagtipong ka hindi para sa ikabubuti, ngunit para sa ikasasama. Kagaya na sinabi ng mga unang talata ng 1 Corinthians 11. Dito sa ating mga talata ngayon. Kaya sila yumayao na. Hindi upang sila i-condemn ng Diyos at dalhin sa impyerno balang araw, ngunit upang sila ay hindi na maging katitisuran ng mga tao sa kanilang paligid. Isipin nyo kung ang ating behavior ay taliwas sa kung ano inaasahan sa isang mananampalataya, tapos isa sa mga ginagamit ng Diyos upang makilala ang mga miyembro ng iglesia na tunay na nasa tunay na iglesia ay ang banal na hapunan. You'll be identified as a believer without you conducting yourself as a believer. Kaninong pangalan ang nasisira? Sa iglesia at sa ulo ng iglesia. And do you think Christ would bear with that? He will still exercise patience, patayin ko man ikaw, para hindi ka mahatulan kagaya ng sanlibutan. Iyon yung sa mga bagay na kailangan nating alalahanin. Be genuinely repentant as we prepare for the Lord's Supper. Let that transformation occur. Don't just say that you'll transform. Transform by the grace of God. Parang Transformers. Yung Megatron transform. Don't just say you'll transform. Transform by the grace of God. Repentance is not merely a say. It is a change of mind which leads to a change of life. Metanoia in Greek. And as I close, makikita natin yung kahalagahan ng Lord's Supper in these 6 things. And I'll be taking it from John MacArthur and Richard Mayo. When all the biblical texts are considered, the Lord's table is best understood as a memorial celebration that strengthens believers in their walk with Christ. Because, number 1, it commemorates Jesus' substitutionary sacrifice. Number 2, reminds believers of the historical truths of the gospel, including Christ's incarnation, death, resurrection, and ascension. Third, prompts believers to repent of any known sin. Fourth, causes them to rejoice in their redemption from sin and in their saving union with Christ. Fifth, motivates them to continue walking in loving obedience to the Lord. And sixth, reminds them to hope in His imminent return. Itong mga bagay na ito ay nakakatulong sa atin. Kaya itong mga bagay na ito na ating makukuha sa pamamagitan ng daluyan ng biyaya ng banal na hapunan, kaya atin talagang kunin ng gusto. If you wanna be sanctified, this is among those things that we should be partaking of. But be reminded, we must partake of it in a worthy manner. Siguraduhin natin may pagkakaisa, may tamang pag-alala,
at may tamang paghahanda sa bawat panahon na tayo magbabanal na hapunan. Where do I stand in terms of regularity? I stand in weekly celebration of the Lord's Supper, knowing how much benefits there are. But this is debatable. I don't mind what the other positions are. And I hope you're persuaded. Every Lord's Day should be an opportunity for us to partake of the Supper of the Lord. That way, nakakapaghanda tayo ng gusto. Lalo na ng ating kalooban. And I hope, sana pagdating ng 2026, when we do it weekly, magkaroon din talaga ng namamataang pagprogreso sa kabanalan ng bawat isa sa atin. Pagprogreso ng pagkakaisa. At marami pang iba na ating makukuha mula sa kasangkapan ng biyaya ng banal na hapon. Marami pa tayong pwedeng talakayin tungkol dito. Hanggang dito na lang muna. Sana ito'y maging sapat bilang paghahanda natin sa susunod na Sunday. Then moving forward, mag-Lord's Supper tayo every time we gather together as a church. Sana mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. Tayo pong manalangin, tayo pong pasalamat sa Diyos sa kanyang mensahe sa atin. Aming pong dakila at mabuting Diyos, salamat po ng marami sa mga bagay na ito. Sana kami mahulma sa aming pagsa-celebrate din ng Lord's Supper. Tulungan niyo kaming tamang alalahanin ng mga dapat alalahanin upang kami magkaroon ng pagkakaisa at tamang pagsasagawa at paghahanda sa banal na hapon. Harinawa po ito'y makatulong sa aming lahat para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Ikatatatag namin at ikalalago namin sa kabanalan. Para po, Panginoon, maluwalhati ka namin, kagalakan namin magpakailanman. Maraming pong salamat sa mga bagay na ito. Sana po kami nabusog at mapalakas at mabigyan kapahingahan ng mga salitang itong ibinahagi mo sa amin. Sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.